Iha, tulungan mo ako. Nawawalang mga anak ko. Please, tulungan mo ako. Sorry, pero wala akong extra cash ngayon. Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko ng awa. Nasaan ba ang kabutihan mo, anak? Excuse me? You don't even know me. Alam ko ang lahi mo. Kayong mga anak ng karangyaan. Nilimot ninyo ang inyong mga ninuno. Isinusumpa ko, madarama mo ang gutom at iyak ng mga nilimot mo. Mabuti at naisipan mo pang pumasok, Binibining Isa. Yun nga lang, malapit nang matapos ang klase at ang pagtitipon ng inyong grupo para sa inyong proyekto. Sorry po, ma'am. Traffic. Alam niyo naman, priorities. Since late ka, ikaw na lang si Camila sa roleplay natin. Fair lang naman, di ba? Oh, Wait, what? Bakit ako? Bes, kakagaling ko lang sa one of my weirdest encounters of all my life. At ako pa ngayon si Camila? Yan kasi hindi nagbabasa ng rules and regulation. Sorry, Bes, but rules are rules. Wala ka na magagawa. okay, that's it for today. Class dismissed. Isa, stay after class. May kailangan tayong pag-usap. You cannot continue doing this, skipping classes at palaging absent sa klase ko. Just because I am your lola at ang pamilya natin ang may-ari ng paaralang ito, ay pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. This subject isn't just about grades. It's about who we are. Lola, here you go again. You know I'm not into drama, ha? It's just a story. I'm giving you one last chance, Iha. Kapag hindi mo nagawa itong proyektong ito, idadrop kita. Okay, Lola. I promise. Ay, what a week. Isinusumpa ko, madarama mo at iyak mga nilimot. Nasaan ako? Hindi ko to school. What? Diyos ko, Mariosep! Sino ka? Paano ka nakapasok sa pamamahay ko? I'm sorry po, ate. I don't know how I got here. I was just walking kanina tapos nandito na ako. Teka, anong pinagsasabi mo, Iha? Bakit nandito ka sa pamamahay ko? Lumayas ka dito! I'm so hungry. Who are you? Nasaan ako? Did you kidnap me? Bakit ako nandito? Ganun ba dapat ang pagtrato mo sa isang taong tumulos sa iyo, Binibining? Tulong? Nakita kita naglalakad malapit sa aking bahay na para bang ilang oras ay pagod sa kanan at hindi nga ako nagkamali. Mabuti na lang taagapan kita at naipadala dito sa aking bahay. Siya nga pala, Don Alejandro, kinagagalak na makilala. Isa. You can call me Isa. And if that's the case, sorry. Akala ko kasi kidnapper kita at dinala mo ako sa lugar na ito. By the way, bakit ka ganyan magsalita? And your clothes, it's like you're in a movie or 1800s or something. Siyang tunay, Binibining. Kasi 1,850 taon na tayo ngayon. Ano? Okay, ulit? 1850s? Marahil ay mas nararapat mo na manatili ka sa loob ng tahanan, Binibining Isa. Baka kung ano pang mangyari sa iyo dito. Ayos lang.
Hindi ko lang kasi ma-wrap up sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. You know? Diyan ka muna, kaya sikasuhin lang ako. Sige po. Mateo, halika na! Inay, nandito na po kami. Oh, nandito na pala kayo mga anak. Maligo muna kayo at maghanda sapagkat may bisita tayo. Opo, Inay. Kumusta? Maayos ka na ba, Binibini? Oo, maayos na po ako. Patawad po nung nangyari nung nakaraan. Hindi ko lang po siya ano po nung gagawin eh. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay mabuti ka na. Nga pala, kumain ka na ba? Halika, may pagkain ako inihanda. Anong oras na? Di pa nakakauwi kapatid mo. Mga Guardia Civil, bakit kayo nandito? Anong kailangan ninyo? Asa na yung anak na si Julian? Di ko alam. Anong kailangan nyo sa kanya? Sumama kayo sa amin. Mateo! Julian! Bata, alis ka lang. Alis lang po ako ate. Hindi ko namin kailangan. Ilan kay aga mo ata binibining isa. Magandang umaga, Don Alejandro. Don Alejandro, bakit mo pinagtatakpan si Padre Rafael? Ama ko ang sakristan ngayon. Kung tututol ako, baka mawala lahat ng samin. Pero paano kung mali ang sinusunod mo? At saka nakikita mo naman kung anong ginagawa niya sa mga bata, di ba? Hindi lahat ng utos ng simbahan ay banal. At hindi lahat ng laban ay madali. Ngunit kailangan mo pumili. Kailangan niyo pumili kung anong tama, Don Alejandro. Alejandro! Ama, isa lang siya taga-silbi ng simbahan. May pinapautos na ako para kay Padre Rafael. Magandang umaga po, Senyor. Pag-uusapan tayo. Ang batang Julian ay dapat mawala. Nahuli ko siya noong nakarang araw na nag-espiya sa mga padre. Kaya naman ipinatakip ko siya sa mga gawin sibil ito gabi. Ama, hindi ko na kayang manahimik. Ang mga inosente ay di dapat pinapatay. Manahimik ka, anak. Wala akong oras para sa mga walang saysay na bagay. Ang utos ng simbahan ay batas. Alis na. Tara natin, pupuntahan pa tayo. Kung pipikit tayo, may kasalanan din tayo. Tulungan natin ang mag-ina. Lilisan tayo. Tutulungan natin ang mag-ina habang hindi pa huli ang lahat. Ano nakakulong sila kami natin? Bilisan na tulong. Mila! Ito Mila! Saan si Mario? Saan si Julian? Nilita sa mama si Matthew. Halika na, magpupita tayo ng Guardia Civil! Tigil! Magsitigil kayo! Ikawan niyo ako! Ikawan niyo ako! Isa! Don Alejandro! Don Alejandro! Alejandro! Gumising ka! Iligtas ko sila. Hanapin kita sa susunod na buwan. No! Sumuko ka na!
Class, handa na ba kayo sa inyong performance task? Yes, ma'am. Mateo, gumising ka anak. Inay, para sa inyo to. Sana akalahanin mo. Para sa iyo, ipinamana ito sa akin ng mayabang kong ina. Ang paru-paro ay simbolo ng pagbabago at kalayaan. Bakit ganito ang mundo? Marahil hindi yung simpleng panaginip, kundi paalala na ang sakit ng kahapon ay namubuhay hanggat di tayo nagbabago. Itinuro ni Camila ang pag-ibig na kahit wasak, marunong maghilom. Mula kay Mateo, natutunan ko ang pag-asa. Kay Don Alejandro, ang sakripisyo. Ngayon alam ko, ang mga kwento ng nakaraan ay patuloy na humihinga sa atin. Remember